Sa week na ito, Lord, bless ito namin naranasan sa amin. Oras sa ito, Lord, i-release mo, Lord, hallelujah. Ang lubusan namin, bless mo, Lord, ang lahat sa iyo. Hallelujah. Pagkapalan namin, Lord, ang isa ka ng Lord.
gamitin niyo akong maaral sa gabi ito upang tuloy at pagpapala. At kayo po siyang madagila mas lahat ng bagay sa mga sa pangalan ng Panginoon namin. Amen. Shalom Saints. We were inspired to sing this song for the Lord. Our God is here. Kaninang hapon na naghugas ako ng plato and contemplating sa kapagitan ni Lord sa buhay namin. And, I just want to thank Him para sa kagalingan, kalakasan, kapayapaan. And I just realized na walang mabigat na sitwasyon if we will call Jesus on the scene. Kaya we want to praise Him with this song. You
sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at nais po manatikin ang kanyang pangalan. Tayo po ay hindi nagsasawa para maglingkod at maglingkod para sa ating Panginoon. Amen. Bilang sa araw ng aking kaarawan, nais ko pong balikan lahat ng kapulihan sa Kanya. Kanina na sa trabaho ko, marami po akong pinagbubulay-bulayan at maraming ginawang Panginoon. At tunay na hindi po madali ang buhay isang Kristiyano, pero sabi ng awit, masayang tunay. At dahil doon mga kapatid ay naisip ko, nagbabalik na ng wako, ang dami na palang nangyari sa buhay. At mga circumstances, may pagbagsak at mayroong pag-angat. Yan naman daw ang sabi ng buhay, sabi ni Bible, ng up and down. So pinupuri ko siya dahil sa kabila ng mga kahirapan sa buhay, naririto po ako at patuloy na naglilingkod sa pangalan ng Panginoon. Natiling matibay at hindi ko po kaya ito kung ganang sarili ko lamang. Lahat po ito ay dahil sa biyaya at tabag ng ating Panginoon. Naalala ko lang ang age ng 30, bagaman 25 pa lang ako nung nakaraang 5 taon. Itong age ng 30 mga kapatid ay very special in the sight of God dahil that is the beginning of your purpose habang ikaw ay nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Nalala ko itong si Levites. Sabi ng Bible, nung siya ay nag-30, siya ay naging sacerdote. Si Joseph, nung siya ay nag-30, siya ay inupong gobernador nung siya ay nasa edad ng 30. Si David ay sa edad na 13 o 30, which is 30, ay naging hari. Brother Branham, nung naging 30 years old, sabi ng message, ay naging active lalo ang kanyang ministry as mas nagkaroon ng impact yung third full, yung first, second, at hanggang sa maihatid siya doon sa third full. So meaning, sa pagdating ng ganitong edad ay talagang ang Panginoon ay talagang kikilos sa purpose sa buhay mo. Kaya nga nung siya ay nagkatawang tao, pinakita rin naman niya yun. Mula nung sinilang siya, hanggang sa mag-12, hanggang sa nag-teenager, nagkayang people siya. Pero pagdating niya ng 30 years old, siya po ay nangaral na ng 3 at kalahating taon bago siya ipako sa puso. So, nasa mensahe at nasa Biblia mga kapatid, very special ang 30 years old. Mga kapatid sa buhay natin, dito ay makikita at tunay na ipapahatid sa atin ng Panginoon yung purpose natin sa buhay. Kung tayo man ay talagang ginagamit sa pagwawalis sa church at instrument at saan man yan, dadalhin ka ng Panginoon sa kung ano ang nais ng Diyos sa iyo. Kaya sabi ko sa hirap at pagbagsak ko noong umpisa, dati na-backslide na ako mga kapatid, pero sa biyaya at tabag ng Panginoon ay hindi niya ako inayaan na naroon sa putikan kagaya ng prodigal son. Narito po ako, patuloy na ay niyahain ang buhay na ito para sa Panginoon. Alright, nais ko pong ihatid sa kanya ang isang awit din na ito bilang isang pasasalamat at paghandog ng buhay na ito para sa ating Panginoon. Hallelujah. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace.
my Jesus, you're the love of my life. Wherever I go, wanna be by my side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Let's sing with me, mga kapatid. Standing in awe of your grace. Standing in awe of your grace. Setting my feet in your entering into your presence, to behold you face to face. Oh God of heaven and earth, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I'll be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Cling to the cross, I follow you. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. Yes, I follow you. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sakto lang, sa kagalingan po. Last week po, Monday, nahirapan po humihinga si Ruth. Medyo mabilis na po yung heart, parang ipaghinga niya. Tapos, hindi na po siya nagdedede masyado. Start ng Sunday. Then pagka Monday, sobrang hindi niya maubos yung 4 ounce niya halos. Napapalis yung kalahati ng 4 ounce maghapon. And then pagkagabi, nanalangin kami. I asked the Lord for guidance kung ano pwede namin gawin. Kung kailangan na ba namin siya may confine, dahil sa hospital. Dahil nakikita ko na po sa kanya yung dehydrated na siya. Then, pagka madaling araw, nagising po ako para palidein siya. Ayaw pa rin po niya magdede. Hindi po talaga siya nagdede. Napanis pa lang po yung isang buong 4 ounce. Yung 4 ounce, maliit lang po yun maliit lang po yung tayo, parang ganyan lang po kadami. Pero hindi po talaga siya nagdede. Naglangin ako bago ko ginising si Brother Robert. Sabi ko kung kailangan na ba siyang dalhin. Nag-decide naman po yung papa niya na dalhin na lang po sa hospital para
dextrose para kahit paano nagkaroon man lang ng lakas siya ulit. Then pagdating po dun sa hospital, mga 5 a.m. na-admit po kami, nailipat na kami sa ward na lagyan na po siya ng dextrose. Medyo kahit paano, nagkaroon na po ng laman yung diaper na dahil the whole day ng Monday, hindi na po talaga nalagyan ng kahit kaunting patak yung diaper niya. Sobrang dehydrated na po siya. Hindi na po siya nakakausap, ganyan puro tulog na lang po siya. Pag kinakausap mo, ngingiti lang siya, pero agad-agad din po siyang yayakap sa akin. Kaya papasalamat ako sa Panginoon kasi ibang-iba na siya from last week and today. Doon na oxygen po siya ng 5 days dahil po sa lakas ng bilis ng hininga niya. And tinatry po ng doktor ng day 3, day 4 na alisin yung oxygen, pero every time na alisin, mas mataas, bumababa po yung oxygen level, parang ganun po siya. Kailangan po ng 97 to 100, yun daw po yung normal. So every time na aalisin nila, tapos i-check ulit, bumababa siya ng 90. Kaya lagi siya naka-oxygen. I thank God kasi nandiyan yung mga equipment na kailangan para ma-restore yung kagalingan niya. And ginagamit ng Panginoon yung mga medicine, yung mga pinapainom sa kanya, at yung mga nurses and doctors na nag-check on her. And lumabas po kami kahapon nang hindi na po siya inuubo, wala nang sipon. And thank God for the healing kasi it provided a complete healing for her. And nandun yung kagalakan sa aming mag-asawa na masigla na po siya ulit, na kumakanta na siya ulit, nagpupuri na siya ulit sa Panginoon. And pag tinatanong ko siya, kinakamusta mo siya, she's well. So, I thank God sa mga panalangin ninyo mga kapatid na lagi nandyan, sumusuporta sa amin. And sa Panginoon, lagi po lahat ng pinabalik ko yung kapurihan. Isa pa po pala, bago mo kalimutan, for the 8 days, kasi 8 days, madaling araw ng Tuesday, nakalis po kami kahapon ng gabi na. So, kung bibilangin mo, naka 8 days po kami sa hospital. Yung 8 days na stay po namin is umabot po ng almost 102,000 ang bill. Sa kapurihan ni Lord, wala po kami binayaran kahit piso. Naging covered po siya ng HMO, so which is napakalaking bagay po talaga sa amin. Sa napakalaking blessing na binigay ni Lord. Yun naman po. Maraming salamat and God bless us.
so happy since I heard God sing a cry. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Lord, thank you, Lord. Thank you for calling us our bride. Hallelujah. Thank you, Lord, for calling us by name. Hallelujah. Oh, thank you, Lord Jesus. We've never been so happy, Lord, till we heard the eagles scream, till we heard your voice, Lord, shouting, "Come out! You're an eagle!" Hallelujah. Oh, praise the Lord. Glory, glory, glory to His name. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon. Such a marvelous and wondrous work, Panginoon, na ginawa mo, Panginoon Diyos. Hallelujah! Na magtawag mo, Lord, sa inyong nobya, Panginoon. Isang uri ng pagliligtas. Isang uri ng introduction, Lord, ng iyong sarili. At introduce mo, Lord. Pinapaalala mo, Lord, kung sino kami, Panginoon. Ano pagkatawag namin? Lord, you're introducing us. Lord, you're reintroducing us, Panginoon Diyos. Lord, to the nature, Panginoon Diyos, na who we are, kung ano kami originally. Thank you, Lord. Lord, inayos mo, Lord, na ma-restore kami, Lord. Lord, nuligayin mo lahat. Panginoon Diyos. Yes, it seemed good. When you created, Panginoon Diyos, isang species, Panginoon, isang being, awangis mo, Panginoon, you said it was very good. Because, oh Lord, you're not contented, Panginoon Diyos, to have, Lord, the praises and worship of the angels. You want something more. Something genuine, Panginoon Diyos. You want something higher, Lord God. Lord, that the angel could never sing. Lord, maraming salamat, Panginoon, for this amazing grace, Panginoon. Here we can shout and we can cry and we can sing, praising you, worshiping you because of your grace, Panginoon Diyos. Hindi ka kontento, Panginoon Diyos, sa praises and worship ng mga angels. Hinahanap mo, Lord, ang fellowship, Panginoon Diyos. Ang fellowship with your bride, Panginoon Diyos. Hinahanap mo yung ka-fellowship, Lord, na same, Panginoon, na being, may similarity kayo. Hinahanap mo ang fellowship with your bride. Maraming salamat, Panginoon. Pag-ibigin ito muli, Lord, isang mainom, Lord, na oras. Lord, dalawin mo kami, Panginoon Diyos. Gawin ito, Panginoon. Kausapin mo, Lord, ang bawal isa, Panginoon. Nabutin mo pangangailangan namin, Panginoon. Hindi ba namin ito masambit, Panginoon, in public or naman. But Lord, you know, Lord, the tears, Panginoon Diyos. It's a language from the heart that only God could understand. You know, Lord, ang mga kahilingan, Lord, ng iyong mga anak. Lord, and Lord, nagagalak ka, Panginoon Diyos, sa kanilang mga pasasalamat at papuri sa inyo. So Lord, we invite you, Lord, tonight. Speak to us, Lord, more. We want to know you more, Panginoon Diyos. Palayan mo ba sa Panginoon Diyos? Palayan namin, Lord, open the hearts, Panginoon Diyos, ng bawat isa. Open our eyes of understanding, Panginoon Diyos. Anoint, Lord, the hearts or the lips and the mind of your servant, Panginoon Diyos. Set aside, Lord, your servant. Stand before me, Panginoon Diyos. Stand before us, Panginoon Diyos. Pumusok pa sa amin, Lord, with power, Panginoon Diyos. That would move our hearts, Panginoon Diyos. That would strengthen our faith and our spirit, Panginoon Diyos. Hindi binabalik namin ang kapagyan. Pasasalamat, Panginoon Diyos. Sa tayong pangalan namin, Panginoon. Amen. Amen. Pakapan natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magbati kayong hindi mga kapatid sa pangalan natin, Panginoon Kristo. Tayo bukas ng mga salita, Panginoon. Nais kong bukatin natin dito sa Titus chapter 3. Sa
Basahin natin dito sa verse 3 hanggang 5. Amen. So sabi dito, Titus chapter 3, verse 3 to 5, sabi niya, "For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But after the kindness and love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness," kaya siya nag-appear, "which maaaring nagawa natin, but according to His mercy," hallelujah, "and He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost." Amen. Praise the Lord. Kung ina Panginoon, maraming mo kong basa. Amen. Drabati ko kayo ng mga kahit bagay sa pangalan natin kay Jesus Cristo. Amen. And tama ito yung sinabi ng ating MC kanina, kasi napakasarap manatili sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Amen. It's something that we always long for, mga kapatid. See, we feel the presence of brothers and sisters, which is good, mga kapatid. We're being lifted, and many presence na nakakasalamuhan natin sa araw-araw, but it's something different when it's the presence of the Holy Ghost, mga kapatid. Amen? Something that strengthens us, mga kapatid. People may give you advice, may encourage you, everything, mga kapatid, good words and everything towards you. Pero mga kapatid, kapag ang Panginoon na siya nangusap, tumatago sa puso, it touches the heart, mga kapatid. Amen? Kaya nga we long for His presence because we want something that touches our hearts. Amen? We want something that touches our faith. Amen? Hallelujah. So, I would like to, I actually preached this a long time ago, doon pa sa Moriones pa, several years na, and the Lord led me to this topic, pinamagatang the end time token, mga kapatid. And we know what is token, mga kapatid, what is token means, mga kapatid. At it's something that is tangible, mga kapatid, within ourselves. Kaya bakit po sinabing tangible? Because there is evidence, mga kapatid. Amen. Sa ating mga sarili, na we have the token, mga kapatid. Now, but I would like to start with the scripture na sa Titus, mga kapatid. Sabi dito, noon tayo, sabi niya, mga foolish, mamangmang, masuwail, mga nadaya, mga servants, hallelujah, ng diverse lusts, pero hallelujah, kapatid, inalis tayo ng Panginoon doon. Amen? Living in malice, envy, hateful, hating one another. Inalis tayo ng Panginoon doon, mga kapatid. After the kindness and the love of God our Savior toward man appear, hindi siya nag-appear sa atin, not by our works of righteousness, hindi dahil kaya natin maging mabuti o ano paman, pero He appeared unto us according to His mercy, mga kapatid. Amen? Yes. He saved us, mga kapatid. So, you see, at this part, we already see that there's nothing from our part na nag-contribute sa ating kaligtasan. There's nothing, mga kapatid. It's only from the love of God, mercy and grace of the Lord. Amen? Diba may mga covenant nga na-explain ni Brother Branham, mayroong Adamic covenant, may Noahic covenant, and then mayroong Abrahamic covenant, mga kapatid. Amen? All those covenants, mga kapatid, pumalya dahil mayroong parte ang tao. Amen? But dumating ang punto na ang mismo ang Panginoon Diyos, gumawa siya ng covenant and He swore by Himself. Amen? So in this case, mga kapatid, sinigurado niya that at least itong pagtitipan na ito, this covenant na ginawa niya, mga kapatid, ay soul niya na siya na talaga ang buong kikilos dito. With all of His mercy, with all of His might, mga kapatid, na hindi na ito dumidepende sa dalawang party o may dependence sa tao dahil ang tao mahina, fragile, mga kapatid. You cannot be assured, mga kapatid, sa tao. Pero when it comes to God, mga kapatid, merong security, merong assurance, right? Amen.
So now, sabi niya, I want to talk about first, because I was drawn dito sa verse 5, dito sa by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, and our topic is the end time token. So the end time token, it's a title, but it's actually quite a broad, mga kapatid. Dahil yung token, ano ba yung token para sa atin, mga kapatid? Ano ba yung ginawa ng token na ito para sa atin, mga kapatid? At ano ang token ngayon? You see, there is a token and we have to get the token, and the token must be inside of us, mga kapatid. Right? At kapag ang token na ito nasa ating sarili na, ano naman ngayon ang epekto nito sa ating sarili? Ano naman ngayon ang epekto nito at pinapalabas nito sa labas, mga kapatid? Right? The token, mga kapatid, we know the token, to give a brief background, mga kapatid, token, in the time of Exodus, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon ay maglagay ka ng dugo sa doorpost, and that will be a symbol that when I see the blood, I will pass over you. Right? So, why is that, mga kapatid? Because the blood symbolizes life. Merong namatay. Right? Merong namatay. And dahil nakita niya merong namatay, merong nagbayad. Right? And that's why he says, I will pass over you, mga kapatid. So there's life, mga kapatid. And Brother Branham says that, we might not have so we have the type and the antitype. So in the Exodus, it was the literal blood of the Lamb. And then dumating yung ultimate sacrifice, mga kapatid, which is the blood of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen? Now we might not have the literal blood of the Lord Jesus Christ to paint it, mga kapatid, sa doorpost na ating mga bahay, mga kapatid, but it's the life that is in the blood, mga kapatid. Amen? The Holy Ghost, mga kapatid, and that's what we call now the token, mga kapatid. Right? Now, the token, mga kapatid, that blood, nung mamatay ang Panginoon Kristo, there's a sacrifice, there's a fulfillment, mga kapatid, of the requirement, mga kapatid, of the sacrifice. Yes. Now, balikan natin in the time of Exodus, mga kapatid. You see, pag sinunod mo ang sinabi, naglagay ka ng dugo sa doorpost mo, hindi na papasok yung dead angel sa loob ng bahay. Ikaw, ano ginawa mo, ikaw, ginawa. Hindi, no? What it looks about, what it requires is the blood. Right? What it requires is the blood, the obedience, the obeying on the instruction, the prescription to escape death. Now, mga kapatid, it's same as in our times, mga kapatid. Now, in order for us to escape the oncoming judgment, mga kapatid, we must be raptured, of course. But before we be raptured, mga kapatid, we must have the token. Right? And that token, mga kapatid, is the blood. Now we don't have the literal blood, but the life came out from the blood. Now it is within us, and that is the token. The identification, mga kapatid, that something has been paid. Amen? Now, okay, balik tayo sa Titus chapter 3, verse 5. Sabi ito, washing, mga kapatid. Like I mentioned, I was drawn, mga kapatid. But again, the topic is token. So, washing. When you hear the word washing, there's another verse that comes into my mind, and that's actually Ephesians chapter 5, mga kapatid. Washing. And that's verse 26, and sabi dito, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So paghuhugas, mga kapatid, washing, mga kapatid, paghuhugas of water by the word, mga kapatid. And as we know that water symbolizes, mga kapatid, what does water do? What is water, mga kapatid? It sustains life. Right? That katulad nung nabanggit din kanina, mga kapatid, if you are dehydrated, if there's no water, kung drought ang isang land, walang buhay doon. Walang water. Walang vegetation na mangyayari. Walang buhay. So water sustains life. And even our body, we are composed of 70% water, I believe. Right? So kapag kulang ka talaga sa tubig, there will be many imbalances sa katawan mo, abnormalities. It will not function well to the point na it might cause to death. Right? And dehydration is very serious, mga kapatid.
Right? Now, water, sabi niya, washing by the water of the word. So, hinuhugasan ka sa pamamagitan ng tubig, mga kapatid. Pero, ang tubig na ito, there's another verse na sinabi ang Panginoon sa Kristo nung usap niya ang woman at the well na sinabi niya, bigyan mo ako ng tubig at tapos naman, ikaw ibibigyan ko ng tubig kung alam mo na, kung mainom man ang tubig na ito, sabi niya, ay hindi ka na mauuhaw pang muli. And there shall be rivers of water shall flow out from your belly. Amen? You're familiar with that scripture. So what is that, mga kapatid? Waters shall be flowing out from your belly, mga kapatid. So water, it is life. Something that will flow out from you, which is life, mga kapatid. And water is also, it signifies also the word of the Lord, mga kapatid, because it sustains life, hinuhugasan kinito. Now, water by the word. Now, the word, if we look in John 1:1, as we know that John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. You're familiar with that. And the Word became flesh and dwelt among us. At ang Word na ito nagdugo, dumurugo, nagkaroon ng laman ang Word na ito. Merong dugo ang Word na ito. At itong Word na ito, hinugasan din tayo, mga kapatid. Right? So itong dugo na ito, hinugasan tayo. Hindi lang tayo hinugasan, mga kapatid, sinusustain din ang buhay natin. Kasi kapag kulang ang dugo mo, mahirap yan. Nanimik ka. Yung mga na-aksidente, kailangan nila emerge. Kapag dugo pinag-usapan, emergency, kailangan nila ng dugo. Kaya nga may blood bank sila eh. Napakahirap ng mga panahon na walang blood bank. Pero ngayon may blood bank. So napaka-importante ng dugo. And anong meron sa dugo? May buhay doon. Right? Sinusustain nito ang buhay, mga kapatid. Ngayon, ano ba ang dugo? In scientific, ano ba ang dugo? Ang dugo, nagbibigay ito ng sustansya sa katawan mo, lahat ng organs mo, para manatili, mag-function ito ng tama. Ang dugo, nagbibigay ito ng oxygen. Kung wala kang oxygen sa katawan mo, mamamatay ka, kailangan mo rin ng hangin, pero nagdi-deliver dyan, bagaman may lungs ka, pero nagdi-deliver dyan ng oxygen sa bawat organs mo, lahat parte ng katawan mo, sa brain mo, dugo. Now, ano ba rin, pangatlo, ano yung dugo? Alam mo ba yung dugo, merong white blood cells? Dugo pa rin yan. At yung dugo na yan, white blood cell, yan ang naman ang naging paglaban para sa'yo. Kung meron mang kung nasugatan ka dito, automatic mo yung white blood cell na pupunta dyan. Right. Si-check nila kung merong infection, and they will start repairing your tissues. See? So, the blood is alive, mga kapatid. Now, mga kapatid, as we can see, now water and blood both became a symbol, mga kapatid, for cleansing and source of life or sustaining life. Right? Hallelujah. Anong kinalaman ito? Anong kinalaman ito, Brother Jonathan? Ba't pinag-uusapan natin itong washing by the water of the word dito? Kasi, mga kapatid, napaka-importante ng washing by the water of the word dito. Hindi lamang ito hinuhugasan ikaw, kapatid. Sinususin ito ang buhay mo. Alright? Maaaring nahugasan ka ngayon, kapatid. Pero hindi ka iniwan na hinugasan ka lang. Pinapanatili ka nito, kapatid. Nabuhay sa harapan ng Panginoon. Oftentimes, a lot of times, Brother Branham says, it's a bleeding word, mga kapatid, nagdurugong salita. Kapag sinabi nagdurugong salita, ibig sabihin itong salita nito, buhay, mga kapatid, pero ang dugong ito nangungusap sa atin, sa mga pagkakamali, mga kapatid, nililigtas tayo nito, nugasan tayo nito, ang dugong ito, pinapalakas tayo. Ini-encourage tayo, kaya it's a bleeding word. It encourages, it sustains us kapag nagkukulangan tayo ng kalakasan sa pananampalataya. This bleeding word sustains you. Amen. Hallelujah. Amen. Now, by the washing. Bakit kailangan na yung paghuhugas? Tingnan natin sa verse 27 ng Ephesians, mga kapatid. Ayan. Sabi niya that He might present it to Himself a glorious church. Amen. Ayun. See?
So gusto ng Panginoon na mag-present, meron siyang ihayag, mga kapatid, to bring something, to present something, malwalhating iglesia. At alam natin na iglesia sa harapan ng Panginoon ay babae. Right? Yes. Tama. Now, sabi niya, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing. Now, this is something about perfection. Amen. Right? Hallelujah. Sa labas, sino yun? Meron isang young people, pilit niyang sinasabi sa akin dati. Although lang naman, sinasabi niya lang yung sinasabi ng sa sanglibutan. Kasi he was able to hear the message too. Wala siya dito, wala na siyang ano ba yung Brother Jonathan? Sabi niya. Sabi sa sanglibutan, nobody, practice makes perfect. But then again, practice makes perfect, sabi niya. But nobody's perfect. Kasi yung tao, pag gumawa ito, minsan di niya alam solusyonan eh. See? Pero, nagpapasalamat tayo kapatid. Kung sa sanlibutan, sabi nila, we need to be perfect, we need to practice, we need to be perfect. But yet, sahid pa rin sila, below the standard pa rin sila kasi nobody's perfect pa rin sa harapan nila. Yes, we know that's true, nobody's perfect. That's why we have been fallen short in the sight of God. But what the Bible says, be ye perfect. Well, not by our own works, mga kapatid. And we know that we will not be perfected, mga kapatid, sa gawa natin. See? We might be strong, we might be saying amen, hallelujah, praise the Lord inside the church, but when we go outside and the enemy attacks us, we're not aware sometimes and we're being trapped. But, kaya na sinabi ko, the blood of the Lord, the token, hallelujah, it sustains you, it washes you, and it presents you as a glorious church in the sight of God. Amen? Praise the Lord. Ngayon, sabi niya, that He might present to Himself a glorious church, having spot no wrinkle, sabi niya, and or any such thing, but it should be holy and without blemish. See, wala kang blemish sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah, hindi ka ba nagagalak doon? Hallelujah, dahil kung may blemish ka kapatid, you are off standard. If you get that. And we know, we must be onto the standard. Right? If you have blemishes, if you have spots, if you have wrinkles, you are off standard. Not again by our own selves, but it's through the love of Christ. We are on the standard. Why? Because as you can see, when the high priest, kapag ang nag-aali na sakripisyo, hallelujah, ipapatong niya ang kamay dito dun sa sakripisyo niya, mga kapatid. Kasi hindi tinitignan nung priest kung gaano kasama yung tao yun, kung ano pa man ang bendana, at tinitignan niya kung qualified yung sacrifice. And we have a more than able and qualified sacrifice tonight. Hallelujah. And that's the Lord Jesus Christ. Hindi ka ba magalak doon, mga kapatid, palakpakan ng Panginoon. You are on the standard of the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Hindi mo ano man sabihin na nasa labas dyan. I don't mind. What I mind is what the Lord says to me. Amen. Praise the Lord. Amen. Now, so, may commercial pa. Amen. Hirang punto, di na matapos. Now, going back on David. Again, that He might present to Himself a glorious church. He wants to present something to Himself. A glorious church. And we said earlier that church is a woman in the sight of God. It's a bride. Right? Now, when I hear that, mga kapatid, it always comes to me, mga kapatid, is Isaiah 54, verse 5. Ang sinasabi ng Isaiah 54, verse 5, sabi niya, for thy maker is thy husband. Hindi ka ba masaya dun?
Hallelujah. Thy maker is thine husband. Siya na lumikha sa'yo na siya rin pala ang kabiyak mo. Ang asawa mo. Siya na lumikha sa'yo ay siyang kabiyak mo. Ay ang asawa mo, di ba mag-asawa may partiyan sa isa't isa, isa lang sila. So may bahagi ka doon sa naglikha sa'yo na asawa mo, mga kapatid. Hallelujah. Now, for thy maker is thine husband. The Lord of hosts is his name. And thy Redeemer, the Holy One of Israel. Now, thy maker is thy husband. Hallelujah. Kaya ka pala pinipresenta ng Panginoon si Kristo as a spotless, wrinkleless, pure, blemishless bride. Ay asawa ka pala niya. Tayo na mga may asawa na, we want our wife, our husband to be as the best as they can be, as we support them. Diba? Gusto natin, mas presentable sila. Yan, si Sister Aiko, yan, pag yung, ano ba naman suit mo, palitan mo yan, mas bagay mo to. May concern siya eh. Right? Tapos naman sa asawang lalaki, masyadong yan, palitan mo yan. May concern yung asawang lalaki. Because they're presenting yung kabiyak nila. And it's the reflection of them. And if the Lord is presenting us, there's that we reflect Christ, mga kapatid. Right? Tama. So we reflect Him. Kasi asawa natin siya. Now, kapatid, kung asawa natin ang Panginoon, hindi ba gagawin ng Panginoon na lahat ng bagay para sa atin? Amen? Tignan natin dito sa Akyat tayo, verse 4. Sabi niya, fear not, sabi niya. For thou shall not be ashamed, neither be thou confounded. For thou shall not be put to shame. Why? Asawa ka niya eh. Ayaw niya ng asawa niya, mapapahiya. Ayaw niya ng asawa niya, you see, being confounded, being put to shame. Sino bang may gusto nun? Wala. Kung asawa mo, ayaw mo mapahiya ang asawa mo. Right? Asawa mo, ayaw mong mapunta sa alanganin ng asawa mo. Right? As much as possible, gusto mo lagi, you know that your wife or your husband is stable and secure. Tama? And it's the same thing with the Lord. Ang sabi niya dito, fear not, huwag kang matakot. I am your maker, your husband. Fear not, you will not be ashamed. Amen. Hindi ka mapapahiya pag tumawag ka sa akin, sasagot ako. Hallelujah. You will not be ashamed ng gusto ko. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, huwag kang matakot sapagkat ikaw ay hindi mapapahiya o malilito ka man. He'll make sure, mga kapatid, na you understand your husband when he speaks, mga kapatid. Sabi niya, walang confusion. Makikilala mo siya, hindi dalawang Diyos, hindi tatlong Diyos. May nakikilala niya sa iyo kung paano ang kaligtasan mo. Amen? Kaya nagpadala siya ng propeta. Sabi niya, hindi malilito ka man sapagkat hindi ka malalagay sa kahihiyan, sapagkat iyong kalilimutan ang kahihiyan ng iyong kabataan. Mga kapatid, marami tayong pinagdaanan. Mga past natin, mga kapatid, na hindi ka aya-aya. Na tayo mismo ayaw din nating balikan. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon dahil sinabi niya ang assurance na ito. Hallelujah. Na sabi niya, hindi ka mapapahiya. Hallelujah. Kapag nandoon tayo, hindi ba yun yung wala silang may tuturo sa atin. They cannot point fingers at us. We may have mistakes, mga kapatid. But the Lord, the blood saves us. It washes us, it sustains us, mga kapatid.
Hallelujah. We may have a lot of mistakes, pero nandyan nakabalot kasi ang dugo na Panginoong Kristo. At sabi niya, nakikita mo ba yung anak mo? Ang dami, nagchismis na naman, may ginawa na naman ganyan. Ano naman naging ugali niya towards sa ibang kapatid? Nagkaroon na naman masyadong react, It covers you by the blood. Maraming salamat na lang. Puri lang Panginoon. Napakasimpleng bagay, pero it's actually crucial because it comes to our credibility. You see, imagine mo, you will judge even angels. Darating ang mga tao and you will say, ito, Lord, mahal ko to. Ito yung nagtulig sa akin dati. They cannot even put your fingers on you, mga kapatid. Why? Because you're already cleansed. Kasi hindi ka mapapahiya sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, sapagkat iyong kalilimutan ang kahihiyan. Ang sabi niya nga sa Micah, di ba, mayroong dagat ng pagkalimot. So lahat ng bagay na pinagdaanan mo, once you surrender it to the Lord with your whole heart, kinalimutan niya na ito. Kalilimutan mo kayan ng iyong kabataan at ang pula ng iyong pagkabaong. Unfruitful. No fruit. You see? Now, if you have the token of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, ang sabi ni Brother Branham, ang sabi ng Panginoon, na they will do the same thing as I do. So, kung ang Panginoon naglakad siya dito, ang Panginoon ay fruitful, you will be also fruitful. Amen? Now, tuloy tayo. Dito naman sa regeneration and renewing of the Holy Ghost. Sabi niya dito, basa ako. Sabi niya, but if you ever seen anything helpless, is to get a sheep lost. When a sheep's lost, he just simply can't find his way. He will just stand right there and bleed till the coyote get him. It's just lost, it's helpless. And that's the way a man is. When you're lost, brother, I don't care how much reforming you try to do, you're absolutely helpless until the shepherd come to get you. Amen. You see, there's only one thing left for us to do. Sabi niya, that's to accept what the word said, do. Be born again, or you be lost. That's true. Now, God, Jesus Christ said that except a man be born of water and of spirit, he will in no wise enter into the kingdom. Whether he's little, big, ignorant, or whatever he is, he's got to meet those conditions. So there is a condition, and what is the condition? Is to accept the Lord Jesus Christ and be born again. Amen. And then sabi niya dito, and you know what a birth is? Is a regeneration. Born again is a regeneration. A new creation. A man becomes new creation in Christ by accepting His Word. Hallelujah. So ganyan pala ang ibig sabihin, ang sinasabi dito ng Titus chapter 3 verse 5, na after tayo hugasan ng Panginoon, mga kapatid, at sinusustain tayo ng Panginoon, tayo ngayon ay nare-regenerate, mga kapatid. Amen? Naalala ninyo yung mga nakaraang Sunday school natin na pinangaral ni Brother Elmer, you see, those angels, mga kapatid, they have been deformed. In the sight of God, mga kapatid, if a sinner is a sinner and is lost, his theophany is deformed. But, hallelujah, God, with His mercy, we have regeneration, mga kapatid. Amen. Napapalumbalik tayo sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Amen. And then sabi niya dito sa message na preparation, but brother, sabi niya, it's got to take the Holy Spirit, a new birth, a regeneration, a new creature in Christ Jesus. When God comes down and puts His Spirit into you, then you're no more of your own.
If you remember yung naging pangaral ni Pastor June, na walang sino man ang nabubuhay sa kanyang sarili. Right? Ang ibig sabihin ng walang sino man ang nabubuhay sa kanyang sarili, ibig sabihin hindi niya hawak, mga kapatid, ang buhay niya, hindi niya hawak ang kaligtasan niya, hindi niya hawak lahat ng bagay na pumapaligid sa kanya, hindi siya nabubuhay sa kanyang sarili lamang. Nabubuhay siya sa ilalim ng biyaya ng Panginoong Jesucristo. That person is not of his own. Nabubuhay siya sa Panginoong Jesucristo. Dependent siya sa Panginoong Jesucristo. Lahat ng bagay na meron sa Panginoong Jesucristo, dependent lamang siya doon. Amen. Hallelujah. Now, you see, regeneration. Kapag tignan natin ang regeneration, mga kapatid, dito sa dictionary, sabi niya dito, regenerated, regenerating, sabi niya, uplift, redeem, reform, recreate, reconstitute. Mga kapatid. And then, or make over, especially in a better form. Mga kapatid, or better condition, to revive, or produce anew, bring into existence again. That's how the Lord regenerate us, mga kapatid. But again, you will not be regenerated until the Lord washes you. Amen. Yes, Lord. Naman, sunod pa tayo. Amen. Amen. Now, dito sa Ephesians chapter 2, chapter 1, mga kapatid. Amen. So dito, sa chapter 1, sa natin dito sa verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Sino ba dito masaya na pinili tayo before the foundation of the world? Amen. Sabi niya, pinili tayo before the foundation of the world that we should be holy and without blame before Him in love. Now, paano mo nalaman na pinili ka? Mga kapatid, ito ay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Hindi mo lang basta na, alam ka pinili. No. It will be revealed to you, mga kapatid. Na alam mo na pinili ka ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, mga kapatid, at habang kinakapitan mo itong salita na ito naman ay nangyayari sa buhay mo, natutupad ang mga kasulatan sa buhay mo, mga kapatid, sa kanuhunan na kinabibilangan mo, mga kapatid, at something inside you na nagre-responde, nagsasabing, Amen, ako yan, pinili ako. Amen. That's something that hindi theology yung makakapag-explain sa inyo. It's something that deep calls to the deep, mga kapatid, na magsasabi, oh, I heard the eagle scream. I know I'm eagle because I understand the eagle scream. Amen. Amen. Hallelujah. And then verse 5, sabi niya, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Now, we are predestinated saan? Sa adoption. Kanino? Kay Lord Jesus Christ, sa Kanyang sarili, mga kapatid, according to the good pleasure of His will. Itinalaga ka sa pag-uukup, mga kapatid. You see, adoption is napakalaga ng pagkapanganay sa Biblia. Amen? Ang panganay ito yung magmamana ng lahat ng ari-arian ng tatay niya. Dahil siya ang panganay, siya ang may otoridad. Kaya nga ganyan na lamang ang nangyari kay Jacob and Esau, kasi alam ni Jacob ang kahalagaan ng pagkapanganay. Alam ni Jacob ang value ng blessing na matatanggap niya kapag nakuha niya pagkapanganay. Amen? So, ano meron sa pagkapanganay? Yung meron sa adoption, ng kapatid? Meron ditong otoridad. Meron ditong karapatan, mga kapatid, to all the promises of the Lord, to all the promises of the Word. Now, walang pangalawa, walang pangatlo, hindi lahat tayo dito panganay sa harapan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. And if you are kung ikaw ay panganay sa harapan ng Panginoon Jesucristo, mga kapatid, may otoridad ka, may karapatan ka sa bawat salita ng Panginoon Jesucristo. Amen. See? Ang sabi sa Biblia sa Mark, patungan nila ang kanilang mga kamay, kung may sakit, ipanalangin, sila gagaling, kung mayroong mga
mga pagkakami o pagkakasala, sila'y patatawarin, that's authority. Amen. Sabi, nagpalaas sila ng mga demonyo, nagpagaling naman sa, that's authority, that's power. Amen. Now, that's just, those are the benefits, just benefits of ng pagiging panganay, mga kapatid. Pero ang totoong benepisyo ng pagiging panganay, mga kapatid, ay ang adoption to the Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin nito, yung buong inheritance ng sangkalangitan para sa iyo. Amen? Buong inheritance ng sangkalangitan, mga kapatid. Kasi, isa natanong ko sa Ansik, anong gusto nyo? Yung 1 milyon o yung nagbibigay ng 1 milyon? Marunong na naman din sila pumili. Kaya gusto namin yung nagbibigay ng 1 milyon. Kasi yung 1 milyon tapos na yun eh. Once lang, yung nagbibigay, mabibigyan ka pa. Abundance, mga kapatid. And that's the reason why napaka-importante ng pagkapanganay. It gives eternal life to us, mga kapatid. It gives authority. It gives us the benefits ng mga kapatid na sino man naging mabuti sa iyo. Makaka-beneficio balang araw. Eternal life. Sino man ang lahat ng minahal mo at nagmahal sa iyo. Makakasama mo doon sa kabilang buwan. Isn't that great, mga kapatid? Lahat. Hallelujah. Why? Because the identification of the token is in you. Pangalan ka sa harapan ng Panginoon si Kristo. Kaya may otoridad ka, may karapatan ka sa lahat ng pangako. Amen. Hallelujah. Di ba nga, sa John, sinabihin niya yung mga alagad, kasi hindi pa kayo humihingi eh. Humingi kayo para malubos naman ang kagalakan ninyo. The Lord is telling them, hallelujah, that the kingdom of heaven is more than abundant. Sabi nga ni Brother Branham, inexhaustible. Yes. Hallelujah. Kaya nga si Sister Raiko, sabi niya, sa tuwing mag-browse ako ng Montero, Mag-browse ka rin ng Fortuner. browse na rin kayo. Why? Hingi ka, kapatid. See? Di ba may kwento? Ang sabi nila, sa isang village, drought doon. Pag sinabing drought, walang tubig, tuyo, walang buhay, walang vegetation. Pag walang vegetation, walang kakainin ng mga hayop. Ang mga hayop ang mamamatay. Walang pagkain. Patay. Drought. Barren. Pero nanalangin sila. Manalangin tayo. Sabi natin sa missionary, manalangin tayo. Sino bang naniniwala na tininig kayo ng Panginoon na uulan? Yeah, bumalik dito bukas. Kapatid, bumalik silang lahat. Pero mayroong isang distinct na bumalik doon. Bata pa, nagdala ng payong. That shows it has faith. Kasi humingi siya. Yes. Amen. Right? See? Praise the Lord. Maling si Bibi Ruth. I know how it feels. Say, kay Gia din. And you see, hindi ka mapapahiya sa Panginoon. Hallelujah. Amen. See, He's a high priest that can be touched. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Now, sabi ito, sa lahat ng pangakong salita ng Panginoon, mga kapatid, nakatalaga sa pagkapanganay. Mga kapatid, pero, mga kapatid, ang pagkapanganay, ang pagmamana, mga kapatid, ng isang panganay, hindi mo ito magmana. Kailangan mo nito, kung ikaw ay pinili, kung ikaw ay naniniwala na pinili ka ng Panginoon sa Kristo, predestinado ka unto the adoption, then predestinated ka rin sa pagsasanay. Amen. Amen? Nakatalaga ka sa pagsasanay, sa pagtuturo, mga kapatid, sa paglago. Kaya nga sabi ng Scripture, huwag tayong mag-stack up lang dun sa unang panimulang turo ng salvation, repentance and all. Let us move! Amen. Press on, mga kapatid! Yes.
Hindi ka bibigyan ng rapturing faith, ng repentance lang. Those are components, mga kapatid. Kailangan yan. But you should not stay. Huwag ka mag-stagnant dyan. And as we know, we have 3 stages of grace, mga kapatid. We have justification, sanctification, and the baptism of the Holy Ghost. Do you think you will be raptured when you're in the sanctification stage only? Hindi. You can have justification without sanctification and baptism of the Holy Ghost. You can have sanctification and justification, but you can never have the rapture without the baptism of the Holy Ghost. Kaya nga, ang bawat dito sa atin na predestinated, nakatalaga ka sa paglago. Amen. Until now, it resonates to me, mga kapatid, yung nabanggit isang pangaral ni Brother Mervin na matagal na. Sabi niya, kahapon, ikaw ka, ganito ka, pero ngayon, nag-advance ka na kahit kaunti lang. Nag-mature ka kahit kaunti lang. Kasi, why? Because predestinated ka sa paglago, mga kapatid. Hallelujah. Pinipresent ni Kristo ang isang nobya, spotless, blameless, wrinkleless bride, mga kapatid. And with that presentation, yes, nandun ang biyaya niya. Pero with that grace, mga kapatid, nakalakip doon ang pagsasanay mo. Amen? Hallelujah. Now, see, let us go on, move. Sabi niya, higher calling, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. See, hindi ka stagnant, merong buhay sa loob mo na napilit re-responde sa salita ng Panginoon, mga kapatid. At you see, dahil nakatalaga ka sa adoption, hindi ka nagnanais na maging foolish virgin lang. Sino ba dito gusto maging foolish virgin? Mahirap yan. Hindi ka nagnanais na maging righteous lang, na umaasa ka na, nakagawa naman ako mabuti sa kay brother, kay sister na alam mo na may baptism doon. Huwag hindi ka umaasa doon. Once na yung utak mo nag-stick doon, i-review mo. Huwag mong kalimutan ang calling mo. That's the deception of the devil. Oh, yan, mabuti ka na lang. Parang araw, nag-iitis. No. You're not called to be a foolish virgin. You're not called to be just for the righteous. You're called for the special salvation of the Lord. Kaya yung lakad ng Kristiyano, mahirap pero masayang tunay. Paano naging masayang tunay? Tignan natin ang Panginoon si Kristo. Mahirap ang lakad niya. Mahirap ang pagpasa ng krus niya habang nilalakad mo siya. Pero nakatuon siya, tumagos ang paningin niya dahil mayroong joy sa harapan niya na nakikita niya na balang araw pagmamahal na kaligtasan na ito. Kaya isa ka dun. No, if that doesn't bring you joy, mga kapatid, ewan ko na. Praise the Lord. Verse 6, to the praise of glory of His grace, when He hath made us accepted in the Beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. The riches of His grace. Hallelujah. Riches of His grace. According. Hindi according sa iyo. According sa Kanya. Ibig sabihin lahat ng biyaya, ang sukat ng biyaya na tinatanggap natin, according sa Kanya. See? Maging mga kapagsubukan, it is still under the riches of His grace, kapatid. Naisukat na ito bago pa ipadala sa iyo. Hallelujah. You see, according to the riches of His grace, hindi, you see, dahil nakatalaga ka sa adoption, may riches of His grace para sa iyo. Amen? Hindi ka rin naman abusado of His grace. Right? Dahil pag naging abusado ka, I'm not sure kung nakatalaga ka for the adoption. See, a true bride of the Lord Jesus Christ, mindful yan sa kanyang sarili.
Hindi yan abusado sa biyaya na binigay ng Panginoon. Amen. Alam ko, nagkakaintindihan tayo. Di ba nga nakasulat sa Hebreo, minsan na nilang nakita ang biyaya ng Panginoon at lahat-latas, babalik sila, pagtalikod sila, kapatid, wala nang hain. At minsan pinapako pa nila ang Panginoon Kristo sa kahihiyan. At walang nobya, walang asawa na ipapako ang kanyang sarili sa kahihiyan. Amen? Hallelujah. Nakatalaga ka sa pagtuptop. Hallelujah. Hindi ka rin naman abusado dahil nagpapatunay na hindi ka nakatalaga sa pagtuptop, mga kapatid. Now, we're talking about the token, mga kapatid. And we know that the token is a symbol, mga kapatid, ng fulfillment ng kabayaran, mga kapatid. Amen. And I was actually, habang nagbubulay-bulay ako dito sa token, mga kapatid, na mensaheng ito, mga kapatid, the token, mga kapatid. Then I just suddenly remember yung kwento ni Boaz and Ruth. Alam natin na sina Naomi, yung mag-anak, pumunta sila sa Moab, mga kapatid. And this shows that they're out of the will of the Lord dahil lumabas sila kung saan sila gusto ng Panginoon na matili at sila nagpunta sa Moab. At alam natin na hindi rin naging mabuti ang kanilang kalalagayan sa Moab. And when you're out of the grace of the Lord, when you're out of the will of the Lord, there are circumstances that could happen to you. They're out of the will of the Lord until na sila nakarealize at alam natin na namatay ang asawa niya, namatay ang dalawang anak niya, mga kapatid. Ang natira kay Naomi ay si Orpah and si Ruth. And then nag-decide si Naomi na bumalik dahil naririnig niya na may harvest ngayon. I believe that's barley harvest at masagyanang ani ngayon sa Israel. At bumalik sila sa Israel. Kasi pagbalik nila sa Israel, mga kapatid, mind nyo, binenta lahat nila ang ari-arian nila at nagpunta sila sa Moab before that. Wala silang babalikan sa Israel na pag may-ari nila. Kapatid, if we could realize our situation, kung i-reflect natin ang ating sarili dito sa bagay nito, we're out of the will of the Lord. Gusto natin bumalik sa Panginoon. In your sight, feeling mo wala ka nang babalikan sa Panginoon dahil sa kasalanan na ginawa mo, guilty ka sa sarili mo, then that's fine, that's natural. To remind you, there is Boaz na nag-redeem ng lahat ng nawala mo. Na hindi ka hahayaang mapahiya sa iyong pagbabalik. Na hindi hahayaan na yung kahihiyan mo ay mananatili sa iyo. Kasi siguraduhin ni Boaz na i-redeem niya ang lahat ng rightful ownership para sa iyo. You see, that's your maker. That's your husband, mga kapatid. Hallelujah. Now, I want to read something, mga kapatid, here. Maring nag-part ko na lang ako dahil now, dito so nakikita natin ng adoption, mga kapatid, ay it gives us authority. We are entitled to all the promises and blessings of the Lord. And this token, mga kapatid, ay nagsasabi na nag-identify, mga kapatid, it identifies you that you are a rightful heir to all the promises, mga kapatid, ng Panginoong Kristo. Now, you see, dun sa Titus chapter 3, verse 5, yung the renewing of the Holy Ghost. Now, what is the Holy Ghost, mga kapatid? The Holy Ghost, basa ko dito, is an advocate o tagapamagitan. Now, sabi ito, what is the Holy Ghost? I'll pray the Father and He'll give you this Comforter. You know the Comforter? The world don't know Him, never will. But you will know Him because He dwells now
with you. Amen. Jesus speaking, but he shall be in you. There you are. That's the Comforter shall be in you. Sabi niya sa John 14:18, sabi niya, I will not leave you comfortless, I will come. Now, the Holy Ghost, mga kapatid, is a comforter. The Holy Ghost is an advocate, mga kapatid. Dahil kung babasahin natin, tuloy natin, sabi niya, now let's also find that what else the comforter is. Let's go to 1 John 16:7. See, if he isn't an advocate, sabi niya, o tagapamagitan. You know what an advocate is? Making an advocate. We have an advocate and we know that. So, what is an advocate, mga kapatid? Ito yung tagapamagitan. Ito yung nagsasabi. Ito yung parang nagiging, kumbaga sa isang bansa, meron kang representative yung sa embassy. Ambassador para sa iyo. Yung Holy Ghost, kumbaga, ito yung ambassador mo, ito yung advocate mo para sa iyo, na namamagitan para sa iyo, na nagsasabi, oh, he is entitled, she is entitled to all the promises of the Lord, she is entitled, he is entitled for the salvation, mga kapatid. And this advocate identifies you who you are. This advocate, mga kapatid, ito yung nag-witness sa iyo. Mga kapatid, as the scripture says that His Spirit beareth witness with our spirit, mga kapatid. Amen? And sabi niya dito, sa John 16:7-9, sabi niya, nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him to you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment of sin, because they believe not on me. Now, this Comforter, mga kapatid, is not only a comforter, kagaya na sinabi natin, he's an advocate, he's an ambassador pa, mga kapatid, ng Holy Ghost nito, ng token nito, na nagbibigay ng identification mo, ito yung umiiral din sa'yo. Balik tayo dun sa Spirit, bear witness with the Spirit, mga kapatid. You are having the same Spirit. Kung makalangit ng Espiritu ang nasa sa'yo, yung Espiritu mo, your spirit is heavenly. Gagawin mo ang ginagawa ng Espiritu. Amen? Nasabi niya dito, dumating ang Comforter, mga kapatid, sinugo sa atin, and then after that, sabi niya, He will reprove the world of sin and of righteousness and of... Kapatid, gagamitin ka rin ng Panginoon para sabihin sa mundo ito kung ano ang tama at mali. Amen. Amen. Dito sa John, 1 John chapter 2, sabi niya, verse 1, sabi niya, my little children, these things write I unto you, that ye sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Now, banal na Espiritu, ito yung tagapamagitan, mga kapatid. Isipong tagapamagitan, anong ginagawa nito? Ito yung nagtatanggol, mga kapatid. Ito yung may habag, may awa para sa atin, mga kapatid. Ito yung tumatayong kapalit mo. Amen? Ito ang gumagawa ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. Ito yung nagtutulak sa iyo, mga kapatid. Nag-encourage sa iyo para gumawa at maglingkod. It enables you to do such thing for the kingdom of God. Share ko lang. May nabasa ako, mga kapatid. And si Brother Branham dito, and it talks about service to the Lord. Paglilingkod. That's a ministry. Maraming tao gusto nilang maging preacher, musician, MC, lahat-lahat na gusto nilang ma-involve sa operations. Pero, see, that's ministry. At ang Panginoon ang bibigyan ng ministry. Masabi nun, marami gusto nila mangaral, mag-evangelist, lahat-lahat.
Eh, kumusta naman yung milkman? Nasyaran mo na kaya? Kumusta yung newspaper boy na dumadaan araw-araw sa inyo? Nasyaran mo na kaya? Kumusta yung kapitbahay mo? Nasyaran mo na kaya? Samantalang naghahangad ka ng greater ministry. Kumusta yung sahig ng church natin? Napunasan na natin kaya? Samantalang sa labas, gusto natin gawin natin ganito, ganyan. Kumusta ang responsibility natin sa bawat isa? In small things, nagawa na natin kaya? Kumusta yung responsibility mo bilang brother and sister? That you're OHD, open, honest, and direct, mga kapatid, with love, to rebuke, and to share, and to encourage. Nagawa na natin kaya? O baka mamaya, nandyan ka, tagatingin ka na lang. At huwag naman sana, kung nakita natin mali, ma-share pa natin sa iba. Hindi tayo ganun, kapatid. See? Nakaupo ka dyan, wala kang, hindi ka parte ng mga operation dito, but in the sight of God, you are a co-missioner. Amen. See? Sabi ni Cain, am I my brother's keeper? Oh yes, we are our brother's keepers. Yung sinasabi ng Ephesians na we are fitly framed together, mga kapatid, how can we fitly framed together kung hindi nagkakaisa? Then again, thank you sa grace ng Panginoon. Why? This bleeding word sustains us, washes us. This token, this bleeding word enables us to do such thing for the kingdom of God. Mga bagay na hindi natin kaya, pero ito yung nag-uudyok sa atin na gawin natin para makapaglingkod tayo sa Panginoon. So, that's the difference right there. You're not living on your own. You're not serving on your own. There's something behind you, like a fountain na hindi niya maintindihan bakit bumubulwak siya, bukal siya ng bukal. Mayroong nagpupwersa sa kanya sa kaloob-looban niya. And that's the token inside you, mga kapatid. That's the end-time token in these last days that trying to lay the word in you, kapatid. See? Nagiging blessing tayo sa mga kapatid. Nagiging tanglaw tayo sa mga naghahanap ng liwanag. At nagiging sampal din tayo sa mga ayaw sumunod. Why? Because the token is in you, mga kapatid. It enables you. Now, if you are predestinated to the adoption of the Lord Jesus Christ, let's go. Aim for the higher calling, mga kapatid, because you are predestinated for the higher calling. Amen. Do you believe that you are predestinated for the adoption of the Lord Jesus Christ? Do you believe that, mga kapatid? Do you believe na para ka sa pagtatalaga, mga kapatid? Do you believe that you are predestined to it? And if you believe, we do it so. By grace. And if we believe, we claim it so. It's something inside that says, oh, nakatalaga ako dyan. Then, that's work, mga kapatid. Gawin natin ang pagsisilbi sa Panginoon. As much as we're serving each other as well. Amen. Huwag natin kalimutan ang mga prayer requests. Alalahanin mo. Panganay ka, di ba? Kung panganay ka, di ba, may otoridad ka, may blessing ka under you. Use that. That authority. Kung nakatalaga sa pagkapanganay, ipanalangin mo ang mga bagay na kailangan ipanalangin. Sa gabi ito, mga kapatid. Hallelujah. Gayahin natin yung bata na nagdala ng payong dahil sa kanyang paniniwala na talagang uulan. Hallelujah. Hanggang dito na muna tayo, mga kapatid, pero let's
Lord willing, baka matuloy natin ito sa susunod. Bawat sa tumayo. Mga kapatid, may nagtapuri ng Panginoon sa gabi nito. I believe tayo pinalalahanan ng Panginoon tungkol sa pagkatawag natin. Amen. See, I love to sing the song, I've Got a Mansion Over the Hilltop. Let's sing it with all our hearts solemnly. Amen. Do you believe that? You have a mansion over the hilltop? On that bright land that will never grow old? If you believe that, then it means you are an owner of that mansion. It means you're titled, you're identified, and you are predestined for the adoption. Then, isa ka sa panganay ng Panginoon Kristo. Hallelujah. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver, a little gold. But in that city where the man ransom will shine, you're all ransom, the Lord. I wanna go. That silver line, I got a mansion. Bakit kasi panganay ka? That's over the hills. Exercise your authority. The rights, mga kapatid. Kasi yung kinuwento ni Brother Branham na kahit sa payaman lang na traffic enforcer, kahit na patigilin ang umaga sa temple traffic, the identification in that person, not the strength, but the identification, the authority that backs him up. Hallelujah, you have the authority. Ask. Hallelujah. Don't take me cold or discerning or lonely. Are you discouraged? No, you're not. Discouraged. I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search for the city. I want a mansion, a harbor town. Let's sing it together now. Claim that. Hallelujah. Praise the Lord. That token entitles you. That token identifies you. Gives you the authority, the benefits, all the promises of His word. Hallelujah. God bless you all, brothers and sisters. Hallelujah. Let's pray for each other. Hallelujah. Let's bless each other. Let's sing it one more time. I got a mansion. I got a mansion. Just over the hilltop.
The battle is the Lord. So in the road you walk, lift your tide and walk. All your strength is gone, and your heart is full. Remember God is greater than the storm. Take courage, Lord. The battle is the Lord. Remember God is greater than the storm. Take courage, Lord. The battle is the Lord. Amen. So, at pinagyan mo sa aking pagkalit, Brother Edson, sa pagsasamang panalangin. Ayun, dalangin. Bigyan ng Diyos, maraming salamat sa iyong banal na dugo, Panginoon. Ang tunay, hindi mo sigana umaagos sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi mo ito pinagdamot, O Diyos. Ito'y lagi namin nararanasan sa araw-araw. Hindi kailanman kami iniwan. Sila ako bilang napakarami namin pagkukulang, O Diyos. Ito ang aming puno na sandigan. Dito kami umaasa. There is power in the blood, Lord. There is transformation in this blood. There is regeneration in this blood. Thank you, Lord, for the strength that is given to us day by day. When we are without strength, sometimes we are fainted because of the trials and challenges in life, and because of the guiltiness that brought to us by sin. But Lord, when the Holy Spirit has come in our lives and comfort us, it washes us. Nililinis kami kung sino man kami, ang aming pagkatao na tunay na hindi karapat-dapat sa iyong harapan. We are all unworthy, but thank you for the blood. Wala ang iglesia ito kung wala ang dugong ito. And the main reason why we're coming back, because there's a bleeding word of God in this place. Namumutawi sa bibig ng iyong mga mangaral. Namumutawi sa Panginoon sa pulpitong ito. Kaya maraming salamat sa pagtuturo ng dugong ito, sa pag-training sa amin ng dugong ito. As your sons and daughters, Lord, adopted in the beloved, Lord, through the redemption of the blood, there's forgiveness of sin. Lord Jesus, there's redemption. There's justification and sanctification. There's baptism and filling every day, O God. Thank you, Lord. Hindi kami kailanman binigo ng dugong ito. At maging sa lahat ng aming idinalangin sa gabing ito, ang kapangyarihan ng dugong ito, Lord, ay gagapang sa lahat ng panalangin na aming binigkas sa gabing ito. Kaya Lord, naniniwala kami na ano mga aming dinalangin ngayong gabi, lahat ng karamdaman ay gagaling. Lahat ng pangangailangan ay maabot, Panginoon. Lahat ng problema ay may solusyon. Tunay, O Diyos, walang imposible. Sa iyo, niwala, Panginoon. Sa amin ay niniwala, Lord, sa kapangyarihan ng dugong ito. Salamat sa pagkatunay sa labas, sa libutan, napakadaming impersonasyon, napakadaming pandaraya, deceptions left and right. There's anointing in the end time, Lord, then maaari kaming alisin. Pero mas makapangyarihan ang dugong ito na bumabalot sa amin, lalo higit sa aming puso, Panginoon. Kaya Lord, nawa, sa gabing ito,
Kung alis kami sa lugar na ito na may dala kaming kayamanan sa aming puso, yaman na hindi mananakaw ng sanlibutan. Yun ang dugo ni Kristo sa aming puso. Yun ang dugo ni Kristo sa aming buhay. Isang kayamanan na aming tunay na pinapanatili sa aming buhay. Lord, tulungan mo ang iglesia ito na patuloy na pahalagahan ito sa bawat araw ng aming buhay. Huwag itong sayangin, huwag itong isang tabi lang, kundi lagi itong tunay na i-acknowledge day by day, alalahanin day by day. Tulungan mo kami, O Diyos. Umiling kami ngayon sa iyong pangalan dahil sa dugong ito. Pero kami matatanggap, Panginoon. Kaya Lord, huwag namin itong gawing just a requesting channel, Panginoon. But Lord, this is us. Between you and us, Lord. This is us, Lord. The bloodline na nagtutugma sa amin. Tunay, Lord, salamat sa lahat ng aming natanggap ngayong gabi, mula kanina pa, sa mga patotoo, mga awitan, hanggang sa pangangaral, hanggang sa aming pagluhod ngayong gabi. Tunay na pinagpala mo po kami. Sa iyo pumawi lahat ng kapuyan, pagpalain niyo po si Brother Jonathan, Lord, sa kanyang ministry, sa kanyang pamilya. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Alalahanin mo ang bawat isa ngayong gabi na uuwi. Ingatan niyo po sila sa kanilang, ingatan po ang bawat isa sa aming pag-uwi, Panginoon. At mga hindi rin namin nakasama ngayong gabi, we pray, Lord, na sa mga susunod na prayer meeting namin ay makasama namin sila. Sama-sama kaming mag-fellowship at sumamba sa iyo. Salamat po, Diyos, sa iyong napakainam na presensya ngayong gabi. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, binabalik namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus Cristo. Amen. God bless you, Brother Edson. At tayo yung tama sa gabi nito. Awitin natin ang sasabing I fly away habang nagkakamayan ko tayo.